How's your feeling now, Arabella? Tanong ni Drake. Mabuti na po, sir. Magalang na sagot ni Arabella, na hindi tumitingin dito. That's good to hear. Akala niya ay wala nang ibang sasabihin ang amo niya, pero mali siya. Next time, change your clothes, before you sleep. Mahirap bihisan ang isang tulog. Nagangat si Arabella ng tingin sa sinabi nito. Po. Kabadong tanong niya. Wag naman sana. Tinukod ni Drake ang siko sa dining table, at nangalumbaba, na tumingin ng diretso sa mga mata niya. Ang hirap mong bihisan, muntik na ni Arabella, na mabatiwan ang baso na hawak. Tama nga ang pagkakaintindi niya. Nagbukas sara ang ilong niya sa inis. Nag-iinit din ang mukha niya sa hiya, pakiramdam niya, ay kumain siya ng 10 kilong sili. No worries, Arabella, hindi naman ako interesado sa'yo. Tumayo ang binata. Wala namang maganda sa katawan mo. Dugtong pa ni Drake, bago tuluyang umalis. Halos madurog ang baso sa kamay ni Arabella, dahil sa higpit ng hawak niya. Walang hiya talaga. Dapat pala ay binato na niya ito ng baso. Ang kapal ng mukha niya. Siya na nga nakitingin, nagawa pang manlay. Halos umusok ang tenga niya. Mangiyak-ngiyak na nagpunta si Arabella sa kusina, at saka nagpalakad-lakad habang nagdadaldal. Akala naman niya gwapo siya, ha? Siguro kaya wala siyang asawa, o jowa kasi saksakan ng sama ang ugali niya. Kasing itim ng puwet ng kaldero namin sa bahay ang ugali niya. Kulang ang salita, para ilarawan kung ano ang amo niya. Umupo siya, at naiiyak na kinapa ang dibdib niya. Wala daw maganda sa akin, ang sabi ni nanay, maganda at sexy daw ako. Natigilan siya. Hindi kaya niloloko lang siya ng nanay niya. Buong araw na hindi nawala ang hiya, at inis na nararamdaman ni Arabella. Sinong hindi mahihiya, kung ang katawan mo, ay nakita ng ibang tao, ang malala pa ay lalaki ang nakakita. At sinong hindi maiinis, kung iyong tao na nakakita ng katawan mo, ay nagawa ka pang latin. Pasalamat lang talaga ang amo niya, at marami pa siyang kailangan na tuparin na pangako, para sa pamilya niya, kung hindi, ay ibabalik niya lahat ng panlalait dito. Teka, ano naman kaya ang elalait niya dito? Hindi naman kasi totoo ang sinabi niya kanina na hindi ito gwapo. Sa katunayan ay para itong artista, sa mga napapanood niyang mga foreign movie, matangkad pa, at perpekto ang mukha. Natigilan siya nang may maalala. Kalait-lait ba kapag malaki ang talong? Napakamot na lang siya sa ulo. Kahit anong isip niya, nang maaaring epang lait dito ay wala siyang mahanap, dahil bukod sa ugali, ay perpekto na lahat sa amo niya. Natigil si Arabella sa pag-iisip, nang makita ang amo na nakatingin sa kanya, habang nakasandal sa pinto ng kusina. Tumayo siya, at iniwas ang tingin dito, kahit ang totoo ay gusto na niya itong ikutan ng mata, pero wag na lang, baka madukot pa ang mata niya nang wala sa oras. May iuutos kayo, sir? Magalang na tanong ni Arabella, nang hindi pa rin tumitingin dito. Pasimple niyang niyakap ang katawan, pakiramdam niya ay tumatagos ang tingin nito sa kanya. Rest now until tomorrow, don't leave your room, until I say so, baka mamaya, ay mahawa pa ako sa'yo. Gusto ni Arabella na sabihin, na magaling na siya, at kaya na niya, pero pinili na lang niya na wag nang magsalita. Baka mamaya ay magalit pa ito, at kung ano-ano pa ang sabihin. Saka bakit siya kokontra sa sinabi nito, gustong-gusto nga niya ang idea, na hindi ito makita ng isang buong araw. Sige po, sir, magalang na sagot niya, habang nakayuko. Salamat naman, at hindi ko makikita ang mukha mo kahit isang araw lang. Bulong ni Arabella sa huling sinabi. Muntik na siyang malaglag sa upuan, nang pag-angat niya ng mukha, ay nasa harap na niya ang binata. It seems you're happy, Arabella, care to tell me why? Sir, ano? Kandabuhol ang dila ni Arabella. Paano siya makakapagsalita ng maayos, kung ang mukha ng amo niya, ay isang dangkal na lang ang layo sa mukha niya? Ano ba ang trip ng amo, at nilapit pa ang mukha sa kanya? Narinig ba nito ang panlalait niya kanina, kaya ngayon ay pinapakita nito, na wala siyang malalait sa pagmumukha nito?
Kahit ang hininga nito ngayon, na tumatama sa mukha niya ay mabango. Sinasabi ko ito sa'yo, hindi dahil nag-aalala ako, Arabella. Hindi ko lang gusto na mahawa, sa isang hampas lupa na tulad mo. Seryosong sabi ng binata bago umalis. Napasimangot si Arabella. Kahit hindi nito sabihin, ay alam niya ang bagay na iyon. Saka teka nga, bakit parang ito pa ang galit ngayon? Dapat ako ang magalit, kasi ako kaya itong nakitaan ng katawan. Bumalik na naman ang inis niya sa naalala. Di bale, bukas naman ay hindi niya ito makikita. Makakapagpahinga ang mata, at tenga niya mula sa halimaw na amo. Sumangot-singhot si Arabella. Bakit amoy nasusunog? Sunog. Agad na bumangon siya, at lumabas para tingnan ang paligid. Baka namaya ay nasusunog na pala ang mansyon. Ayaw naman niyang mamatay, at maletsyon na parang baboy. Nanlaki ang mata niya nang makita na nanggagaling sa kusina ang usok. Agad na tinungo niya ang kusina, at halos maubos siya dahil sa makapal na usok, na sumalubong sa kanya. Pilit na binuka niya ang mata, kahit na naluluha siya sa usok. Akala niya ay nasusunog na sila, pero hindi pala. Dahil ang nasusunog, ay ang niluluto ng amo niya. Damn! Malakas na mura ni Drake. Di ba sinabi ko sa'yo na wag kang lalabas? Single ni Drake habang umuubo pa. Pinahid muna ni Arabella ang luha, bago sumagot. Akala ko po kasi nasusunog na ang mansion mo, sir. Hindi ko naman alam, na iyong niluluto mo pala ang nasusunog. Gusto mo tulungan na kitang magluto, sir. Ang tanda-tanda na pero hindi pa rin marunong magluto, gusto ni Arabella na sabihin, pero baka tuluyan siyang iletsya nito. Go back to your room, Arabella, hindi kita kailangan dito. Sinabi ko naman sa'yo diba, ayokong mahawa sa'yo. Ano ba ang hindi mo maintindihang babite ka? Patakbo si Arabella na bumalik sa kwarto niya, nang sumigaw ang amo niya. Siya na nga ang nagmamagandang loob, tapos nagagalit pa ito. Grabe talaga ang amo, ang hirap intindihin. Bahala siya sa buhay niya. Siya naman ang kakain ng niluto niya. Bubulong-bulong na sabi ni Arabella, bago nahiga sa kama. Hindi pa nag-iinit ang katawan niya sa higaan, nang may kumatok. Pagbukas niya ng pinto, ay nakabusangot na mukha ng amo ang bumungad sa kanya. May kailangan ka, sir? Tanong niya. Tumikim ang amo, at hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. I can't cook, alam mo naman iyon, di ba? Tumanggo siya. Bakit iniwan mo ako? Alam mo naman na hindi ako marunong magluto. May inis sa boses na tanong ni Drake. Umawang ang labi ni Arabella. Sir, ang sabi mo sa akin kanina, hindi mo ako kailangan. Hindi naman talaga kita kailangan. Napapikit ang dalaga, nang sumigaw pa ang binata. Wow naman, magkaharap lang kaya sila, bakit kailangan sumigaw? Bakit ba sumasagot ka pa? Ako ang amo dito, kaya sumunod ka na lang. Now help me to cook, and stop talking. Sabi pa ni Drake, bago siya tinalikuran. Napabuga na lang si Arabella ng hangin. Bakit naging kasalanan pa niya? Hindi na lang kasi aminin, na kailangan naman talaga ng tulong niya. Hindi lang ang talong ng amo niya ang malaki, pati ang pride nito ay malaki din. Napapailing na lang si Arabella, na sumunod na sa amo. Napangiwi siya nang makita ang kusina. Parang dinaanan ng bagyo, napakakalat. Hindi na siya nagsayang ng oras, nagluto na siya, dahil alam niya na gutom na ang binata. Napatigil si Arabella, sa paghahalo ng niluluto niya nang may maalala. Nang tumingin siya sa suot niya, ay halos mawala ng kulay ang mukha niya. Isang manipis na vestido lang ang suot niya, at wala pa siyang bra. Napapikit siya sa sobrang hiya. Binitiwan niya ang hawak na sandok, at tumakbo, pero bumangga siya sa pader, sa amo niya na nakatayo na pala sa likuran niya. Nanlaki ang mata niya nang maramdaman, ang paghawak nito sa bewang niya. Nang tumangala si Arabella, ay nasalubong niya ang tingin nito na puno ng intensidad. Nakagat niya ang labi, nang makita na nakatingin na ngayon ang amo sa labi niya. Naghahanap ba ito ng malali sa kanya? Napangiwi siya, at nagmamadali na tumakbo paalis sa harap nito. Kainis naman. Sigurado na lalaitin na naman siya nito. Wala namang maganda sa katawan mo. Kapag naaalala ni Arabella, ang sinabi ni Sir Drake, ay naiinis talaga siya.
Pagdating sa kwarto ay agad na nagpalit siya ng uniform, at saka bumalik sa kusina, para paghandaan ng makakain ang binata. Hindi siya makatingin ng diretso rito, habang naghahain. Agad na bumalik siya sa kusina para maglinis. Mamaya na lang siya babalik sa dining room, kapag tapos na itong kumain. Napailing si Arabella, nang makita ang mga nagkalat na basag na itlog sa sahig, sunog na hotdog, na nagmistulang uling, at mga bacon na sunog. Ano ba ang masama sa paghingi ng tulong? Napapailing na lang siya dahil sa amo niya. Miss Flor, ano po ang mayroon? Tanong ni Arabella. Sabado pa lang pero narito na si Miss Flor sa mansion. May mga dumating na house cleaners, at nilinis ang buong mansion na pinagtataka ni Arabella. Tumigil si Miss Flor sa pagtingin sa recipe book nito, at saka nagangat ng tingin sa kanya. Darating ang mga kaibigan ni Sir Drake bukas, kaya kailangan na malinis ang lahat ng kwarto sa itaas. Hindi mo kakayanin iyon ng ikaw lang, saka nangyayari talaga ito sa loob ng 1 taon kaya masanay ka na, Arabella. Mahabang paliwanag ni Miss Flor. Tama si Miss Flor. Hindi niya kakayanin, kung siya lang ang maglilinis ng buong mansion. Bilang lang ang trabaho niya rito, kaya nakakaya niya, pero kung ang buong mansion ang lilinisin niya, ay tiyak na mamamatay siya sa pagod, dahil sa lawak nito. Nang tanungin ni Arabella kay Renz, kung bakit isa lang ang kinukuha na kasambahay dito, dahil daw iyon sa ayaw ng amo nila, ng maraming tao na pakalat-kalat sa paligid. Naalala ni Arabella ang nangyari ng mga unang linggo niya rito. Ngayon alam na niya, kung bakit galit na galit ang amo, kapag nakikita siya. Hindi talaga nito gusto ang presensya ng ibang tao. Teka lang. Ang sabi ni Miss Flor, nangyayari talaga ito sa loob ng 1 taon. Birthday ba ng amo nila? Miss Flor, birthday po ni Sir Drake. Saglit na natigilan si Miss Flor sa tanong niya, at sumeryoso ang hilatsa ng mukha. Kinabahan tuloy si Arabella. May mali ba sa tanong niya? Death anniversary ng magulang, at kapatid niya, Arabella. Sagot ni Miss Flor, sa malungkot sa tinig. Naumid ang kanyang dila, at nagsimulang magbara ang kanyang lalamunan. Tuwing death anniversary, ng pamilya ni Sir Drake, ay nagpupunta rito ang mga kaibigan niya. Sa ganoong paraan, ay dinadamayan nila si Sir. Malungkot pa rin ang mukha na saad ni Miss Flor. Hindi si Arabella nakapagsalita, at nagyuko ng ulo. Nagsimulang mamuo ang luha sa mata niya. Gusto man niyang magtanong, tungkol sa pamilya ni Sir Drake, ay pinili na lang niya ang hindi magsalita. Arabella, kamusta na ang pamilya mo? Nabanggit sa akin ni Renz, na may sakit ang 2 mong kapatid. Pag-iiba ni Miss Flor sa usapan nila. Pinahid ni Arabella agad ang luha, saka nagangat ng tingin. Nakapagpadala na po ako ng pera, Miss Flor, kaya naman nakapagpa-check up na sila. Sa ngayon po ay magaling na sila, dahil sa gamot na iniinom nila. May ngiti na sa labi na sagot ni Arabella. Malaking tulong talaga ang pagtatrabaho niya dito. 2 buwan pa lang si Arabella rito, pero daig pa niya ang nasa ibang bansa, sa laki ng sahod. Mabuti naman kung ganoon, Arabella. Kung may kailangan ka, ay magsabi ka lang sa akin. Tumango siya. Sa loob ng 2 buwan niyang pagtatrabaho rito, ay nakilala niya na ang ugali ni Miss Flor, at Renz. Parehong mabuting tao ang dalawa. Mukha lang instrika, at masama ang ugali ni Miss Flor, pero hindi pala. Siya nga pala, Arabella, huwag kang magsuot ng uniform ngayon. Bilin pa ni Miss Flor, na sobrang ikinatuwa niya. Sa dami ng mga house cleaners na naglinis ng mansion, ay 1 araw lang nila natapos ang lahat. Si Miss Flor ay kanina pa nakaalis, pero babalik din ito bukas. Dahil wala na siyang gagawin, ay nagkulong muna si Arabella sa kwarto. Kanina pa siya nakatingin sa punit na family picture nila. Kumpleto sila ng pamilya niya rito, pero ngayon ay punit na ang isang bahagi noon, kung nasaan ang ama niya. Pinahid niya ang luha, nang kusang tumulo iyon sa kanyang mata. Hanggang ngayon, ay napakasakit pa rin sa kanya. Kinuha ni Arabella ang cup unit ng litrato, kung nasaan ang kanyang ama. Tay, masaya ka na ba ngayon? Kinagat niya ang labi, at muli na naman napaluha. Sobrang bigat sa dibdib. Alam ni Arabella, na kahit ang kanyang ina, ay ganito rin ang nararamdaman araw ng linggo.
Hindi sila magkandaugagan ni Miss Flor, sa dami ng kanilang niluluto. Ngayon kasi darating ang mga kaibigan ni Sir Drake. Ibig sabihin ay makikita niya iyong artista, na idol ng bunso niyang kapatid. Impit siyang napatili. Sisiguraduhin niya na makakahingi siya ng autograph dito, kapag wala ang amo, para may maibigay siya kay Amy pag-uwi niya. Tiyak na matutuwa ang kapatid niya. Iba't ibang putahe ang niluto nila ni Miss Flor. Marami ding nakahanda, na iba't ibang klase ng alak, na alam ni Arabella na mamahalin. Natakot pa nga siya na hawakan ang mga iyon, dahil baka dumulas sa kamay niya, at mabasag. Dinapaglamayan pa siya ng maaga, dahil tiyak na masasekal na siya ng amo niya. Baka sabihin pa nito sa kanya, na mas mahal pa ang mga alak, kaysa sa buhay niya. Isang linggo na niyang hindi nakikita ang amo. Sa tuwing maghahain siya ng pagkain, o maglilinis ng dining room, ay hindi na niya ito naaabutan. Mas mabuti nga iyon, kesa naman nakikita niya ito, at pinapaulanan siya ng insulto, at panlalait. Natapos na nila ng dapat gawin. Sakto naman ang dating ng mga kaibigan ni Drake. Kandehaba ang leeg ni Arabella, para tingnan ang mga ito. Halos mapang-anga siya, nang matitigan ang mga ito. Noong dumalo sila sa kasal, ay hindi niya natitigan ang mga kaibigan ng amo. Ngayon na nagawa niya, ay halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Katulad ng amo, ay napakagwapo ng mga ito. Matatangkad, at tila mga Hollywood actors. Kinapa niya ang gilid ng labi. Baka kasi mamaya, ay tumulo na pala ang laway niya. Napahawak si Arabella sa dibdib, nang lumingon ang isa sa pwesto niya, at commandant pa. Miss Flor, mahinang tawag ni Arabella, sa matandang katabi. Kinindatan ako nung isa, nagandahan yata sa akin kilig na wika niya. Hindi sumagot si Miss Flor, at nanatili na seryoso ang mukha, kaya naman nanahimik na lang si Arabella, at muling tumingin sa mga gwapong nilalang, na naglalakad. Halos mabali pa ang leeg niya, para sundan ng tingin ang mga ito. Nakaramdam siya ng panghihinayang, nang mawala na ang mga ito sa paningin niya. Sayang naman. Ang ganda pa naman ng mga ito sa mata, syempre maliban sa amo niya. Gwapo si Sir Drake, pero nananakit ang mata ng kahit sino dahil sa masamang tingin nito. Arabella, tawag sa kanya ni Miss Flor. Simula ngayon, ay lalabas ka lang ng kwarto mo, kapag kakain ka o ipapatawag ka ni Sir Drake. Bakit naman po? Puno ng pagtataka na tanong ni Arabella. Iyon ang patakaran sa mansion na ito, Arabella, kaya sundin na lang natin. Saad ni Miss Flor. Pero paano ko naman malalaman, na tinatawag ako ni Sir Drake, Miss Flor? Pupunta siya rito sa kwarto ko. Napangiwi siya. Payapa ang buhay niya sa loob ng isang linggo, nang hindi niya makita ang amo. Pero mukhang hindi na ngayon. Arabella, 2 buwan ka na dito, pero hindi mo pa rin nakikita ang buzzer alarm sa kwarto mo. Nakataas ang kilay na tanong ng matanda. Napakamot siya sa ulo. Ano po iyon, Miss Flor? Pilit na iniisip ni Arabella, kung ano ba ang tinutukoy nito, pero wala talaga siyang alam. Sumunod ka, ani Miss Flor, bago nagpatiunang maglakad agad na sumunod si Arabella rito. Nang makarating sa kwarto niya, ay itinuro nito ang isang kulay pula, na nakadikit sa kisame ng kwarto niya. Iyan ang buzzer alarm, kapag tumunog, at umilo iyan ay ibig sabihin, ay kailangan mong puntahan si Sir Drake. Naiintindihan mo ba, Arabella? Agad na tumanggo siya. O siya, aalis na ako, dahil may date pa kami ng jowa ko, ikaw na ang bahala dito, Arabella. Iwasan mong magkamali, dahil baka ibaon ka ni Sir Drake sa lupa ng buhay. Seryoso ang mukha ni Miss Flor, kaya naman hindi niya mapigilan ang mapalunok, at mamatla. Natawa si Miss Flor. Banibiro lang kita, Arabella. Napalabi siya. Sa mukha kasi ni Miss Flor, ay hindi halata na nagbibiro ito. Kapag galing mismo sa bibig ni Miss Flor, ay horror ang kinalalabasan. Maywa na kita, dahil sigurado na naghihintay na ang jowa ako. Sabi ni Miss Flor, bago tuluyang naglaho sa harap niya. Napabuga na lang si Arabella ng hangin. Iniisip pa lang niya, na makikita niya si Sir Drake, ay napapangiwi siya. Paano ay makikita na naman niya, ang masamang tingin nito?
Halos mapalundag si Arabella sa gulat, nang malakas na tumunong ang alarm sa kwarto niya. Sa lakas ng tunog nito, ay hindi na siya magtataka, kung bukas ay bingi na siya. Nagmamadali na lumabas siya, para puntahan ang amo. Pagkarating niya sa dining room, ay halos mapanganga siya, habang nakatingin sa mga kaibigan ni Sir Drake. Ang gwapo nilang lahat, kaso lang ay mukhang kogali ng amo niya, ang iba. Hindi ngumingiti at nakakatakot, saka lang si Arabella na tauhan, nang may tumikim. Hi there beautiful, what's your name? Nagbukas sara ang labi ni Arabella, nang hawakan ng lalaki na mukhang anghel ang kamay niya, at halikan. Hindi siya makapagsalita sa sobrang gulat. Ito ang lalaki na commandant sa kanya kanina. Let her do her job, Liam, and stop flirting with my maid. Walang emosyon na wika ni Sir Drake habang nakatingin sa kanya. Mabilis pa sa 4:15, na hinayla ni Arabella ang kamay. Nako naman, baka mamaya ay polanan siya ng insulto, ng amo dito sa harap ng mga kaibigan nito. Marahas si Arabella na napalunok, dahil sa naisip. Mabilis ang kilos na nilinis niya ang mesa, kahit ramdam niya ang pagkailang. Sinong hindi may ilang, kung napapalibutan ka ng mga perpektong nilalang? Pinunasan niya ang pawis, gamit ang likod ng palad. Muntik na niyang mabatiwan ang bote ng wine, nang makita si Sir Drake na nakatingin sa kanya. Parang may galit. Teka, wala naman siyang ginagawa, o nagawang mali. Bakit parang galit ito? Rinig ni Arabella ang usapan ng mga ito. Pati ang pagbibiro ng mga ito, sa lalaking gwapo na seryoso kanina. Ngayon ay panay na ang ngiti. Natatandaan ni Arabella ito. Ito ang groom sa dinaluhan nilang kasal ng amo niya. Nakahinga siya ng maluwag, nang matapos sa paglilinis. Pagdating sa kusina, ay umupo siya, at napabuga ng hangin. Ano na naman ang kinakagalit nun? Grabe, parang balak na akong sakalin, kung makatingin. Tukoy ni Arabella sa among binata. Hi, Arabella. Napatayo siya sa gulat, nang makita ang kaibigan ng amo. Pagkakatanda niya ay Liam ang pangalan nito. Hello po, Sir Liam. Magalang na bati ni Arabella. Mabuti pa ito, at nagagawang ngumiti, hindi katulad ng amo niyang, palagi na lang masama ang tingin. Nakangiting umupo ang lalaki sa kaharap niyang silya. Si Arabella naman, ay maang na nakatingin dito. Tumikim siya. Sir Liam, pwede magtanong. Nakangiti na tumanggo sa kanya ang binata. Teka, binata pa kaya talaga ito? Ano ang sikreto ng mga gwapo? Mahinang tanong ni Arabella. Malakas na natawa si Sir Liam sa kanya. Napakamot siya sa ulo. Gusto lang naman niyang malaman, para maipamahagi sa mga kapitbahay nila na mga feeling pogi, kahit ang awesome naman. Sir Liam, seryoso po ako. Gusto ko lang malaman kung paano maging ganyan kagwapo. Lalo lang itong natawa. Napangiwi ang dalaga. Kung si Sir Drake ay masama ang ugali, ito naman ay mukhang may sayad sa utak. You're beautiful, and funny, Arabella. Bagay na bagay sa isang iyon. Tumatawa pa na sambit ni Sir Liam. Kumunat ang noo ni Arabels. Ano daw? Hindi lang may sayad tong si Sir Liam, magulo din ito kausap. Tumigil ito sa pagtawa, at seryoso na ang mukha, na nakatingin sa kanya. Kamusta na kayo ni Drake? Mas lalo nangunot ang noo ni Arabella. Ang ibig mo po bang sabihin ay ang ugali ni Sir Drake? Sumili ang kakaibang ngiti sa labi nito. Perhaps, umasim ang mukha ni Arabella. Ano ba ito? Nosebleed naman. Sa sunod ay magbabasa na siya, para may pumasok naman sa utak niya. Napangiwi siya. Maisip pa lang niya na magbabasa siya, ay sumasakit na ang ulo niya. Ayaw na ayaw niya ang magbasa. Arabella, do you like Drake? Natigilan si Arabella sa tanong ni Sir Liam. Ang ibig bang sabihin nito, ay kung gusto niya ang ugali ng amo niya. Lihim siyang napangiwi. Siyempre ay hindi. Sinong magkakagusto sa ugali ng amo niya, na saksakan ng sama ang ugali? Kung hindi lang para sa pamilya niya, ay hindi siya magtatagal dito. Pero hindi naman niya pwedeng sabihin iyon. Baka mamaya ay chismis pa siya nitong kaharap niya. Mukha pa namang may sayad. Sayang. Ang gwapo pa naman sana. Nakatingin lang sa kanya ang binata, na tila naghihintay ng sagot niya. Ang totoo niyan, Sir Liam, ano? Napakabuti niya.
Sa sobrang bait nga niya, ay baka kunin siya ni Lord ng maaga. Kandotol na wika ni Ariella. Ang hirap magsinungaling. Pati yata singit niya ay namawis. Muli na naman natawa si Sir Liam, at halos maluha pa. Anong nakakatawa sa sinabi niya? Alam ba nito na nagsisinungaling siya? Sa bagay, kaibigan nga pala nito ang amo niya, at ito ang mas nakakaalam ng ugali nito. Sir Liam, baka mautot ka sa kakatawa niyan. Pinigil nito ang pagtawa, at tumingin ng may ngiti ang labi sa kanya. Bear with his behavior, Arabella. Believe it or not, my friend is a good person. One day you will know what I mean. Makahulugan na sabi nito. Mahina si Arabella sa English, kaya napakamot na lang siya sa ulo, at tumango. Teka Sir Liam, iyong tinatanong ko kanina. Ano ulit ang sekreto ng mga pogi? Ayaw ba nitong sagutin ang tanong niya? Paligoy-ligoy kasi ito, at hindi sinagot ang tanong niya. Muli na naman itong tumawa. Nakitawa na lang din siya, kahit gusto niyang alugan ang balikat nito. Malala na itong si Sir Liam. Malala na ang sayad. Natigilan si Arabella, nang biglang gumapang ang kilabot sa katawan niya. Kaya naman pala, ang amo niya ay nasa pinto, at masama ang tingin sa kanya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya, nang makita na umalis din ito agad. Pakiramdam niya kasi, ay nagbabanta ang tingin nito, at handa na siyang balatan ng buhay. Pakanta-kanta pa si Arabella habang naliligo. Natapos na lahat ng gawain niya, at oras na ng pahinga niya. Ngiting-ngiti na binalot niya ang sarili ng lumang tuwalya niya, bago lumabas ng kwarto. Nakalock naman ang pinto, kaya tiyak na walang makakapasok. Bumuga siya ng hangin, habang nakatingin sa lumang panty, at bra niya na nakapatong sa kama. Sinabi niya sa sarili, na bibili ng bago, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakabili. Di bale, sa day off niya ay saka na siya bibili. Napatalon si Arabella sa gulat, nang makita ang amo na nakatayo, at nakasandal sa pinto. Paano ito nakapasok? Hindi ni Arabella mapigilan ang takot, na sumalakay sa katawan niya, nang makita ang masamang tingin nito sa kanya. Kasama ba sa plano mo, ang landiin ang kaibigan ko, para makaahon ka sa hirap, Arabella? Ano daw? Sa tingin mo ba may papatol, sa katulad mong hampas lupa? Humigpit ang hawak ni Arabella, sa tuwalyang nakabalot sa katawan niya, nang lumapit ito sa kanya. Hindi ka lang tanga, Arabella, malandi ka pa. Insulto ni Drake sa kanya. Hindi iyan totoo, sir. Hindi po ako malandi. Pidgel ang pag-iyak na wika ni Arabella. Ano na naman ba ang mga sinasabi nito? Wala naman siyang nilalandi. Umatras siya, nang sobrang lapit na nito sa kanya. Gusto ni Arabella na makipaglaban ng titigan dito, pero hindi niya magawa. Look at me, while I'm talking. Ilang beses ko nang sinabi iyan sa iyo. Napapitlag si Ariella, sa malakas na boses nito. Nang iangat nito ang babo niya, ay nakita niya ang madilim na mukha ni Drake. Ngayon mo sabihin sa akin, na hindi ka malandi, gayong kitang-kita ng mata ko, ang pakikipaglandian mo sa kaibigan ko. Napailing-iling si Arabella. Pakikipaglandian ba kay Sir Liam? Ang tinutukoy nito. Sir, nagkakamali ka po ng akala. Huwag mo ako gawing bulag, Arabella. Just admit it, malandi ka, at nangangate ka. Malakas ni Arabella itong sinampal. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. At dito na po nagtatapos, ang ika-8 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.